Sa gitna ng mataong palengke sa Maynila, isang babae ang mabilis at masiglang kumikilos sa bawat kanto ng kanyang pwesto. Si Althea, 26 na taong gulang, ay kilala bilang palaban, matapang at may malakas na boses. Maririnig siya habang sumisigaw ng, "Bili na kayo, mura na, hindi ka malulugi sa gulay ko." At habang pinagtatawanan ng iba ang kanyang pagiging masyadong masigla, siya naman ay walang pakialam. Para kay Althea, bawat barya ay mahalaga. Sa araw-araw na hamon ng buhay, ang kanyang lakas at pagiging palengkera ang nagsisilbing sandata niya upang mapakain ang inang may karamdaman at maitaguyod ang kanilang maliit na barong-barong sa tabi ng riles. Ngunit sa kabilang dulo ng syudad, sa itaas ng isang glass tower na sumisilip sa buong Maynila, naroon si Ariana, isang bilyonaryang CEO ng isang kilalang fashion and retail conglomerate. Kaedad ni Althea, ngunit tila ibang-iba ang takbo ng mundo nito. Matipid magsalita, labing prim and proper, at kahit anong anggulo ay parang laging nasa cover ng magazine. Sa loob ng boardroom, ang kanyang boses ay tahimik ngunit may bigat. Wala siyang emosyon kapag nagpapasya, at kung tawagin siya ng mga empleyado ay the Ice Queen. Ang hindi alam ng karamihan ay magkadugo ang dalawang ito. Masaklap man pakinggan, ipinanganap silang kambal sa parehong araw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinaghiwalay sila ng kapalaran. Si Althea ay naiwan sa kanyang tunay na ina na kalaon ay nagkasakit at hindi na muling nakabangon sa hirap ng buhay. Samantalang si Ariana ay inampon ng isang mayamang pamilya matapos ipamigay ng sariling ina sa isang doktor kapalit ng gamutan. Habang lumalaki, parehong may ideya na sila'y ampon, ngunit walang konkreto o malinaw na koneksyon hanggang sa isang araw, isang liham ang dumating sa kamay ni Althea. Ito ay galing sa isang dating midwife na may cancer, at sa kanyang huling araw, isinulat niya ang katotohanan na may kakambal si Althea at ito ay si Ariana, isang kilalang personalidad sa negosyo. Nagulantang si Althea. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may pag-asa siyang muling makilala ang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang hinanap. Bitbit ang lumang sulat at isang pinagtagpi-tagping lakas ng loob. Nagtungo siya sa isang public event kung saan magsasalita si Ariana bilang keynote speaker. Suot ang simpleng bestida na mukhang luma at may dalang printed photo ng kanilang birth certificate. Lumapit si Althea pagkatapos ng talumpati. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ilang segundo pa lang ay kitang-kita na ang pagkakahawig. Napatitig si Ariana, hindi siya makakibo. Ang babaeng nasa harap niya ay parang salamin ng sarili niyang kabataan, ngunit may kasamang matinding emosyon at galaw na hindi niya maintindihan. "Ikaw ba si Ariana Cruz?" tanong ni Althea. "Ako si Althea, at magkambal tayo." Tahimik ang paligid. Si Ariana ay biglang naglakad palayo, ngunit ilang saglit lang ay lumingon siyang muli. Sa kanyang kalooban, may kumirot na hindi niya maipaliwanag. Ilang araw matapos ang pagkikita, nagpatawag siya ng private meeting kay Althea sa mismong penthouse ng opisina niya. Doon nila unang nahimay ang mga detalye, ang paghiwalay, ang kapalaran at ang mga kasinungalingang bumalot sa kanilang pinagmulan. Habang nagkakape sa isang malawak na sala na may tanawing city lights, biglang nagbiro si Ariana. "Gusto mo bang ikaw naman ang mag-CEO? Kahit isang linggo lang. Tingnan natin kung kakayanin mo." Akala ni Althea ay isang biro lamang ito. Pero hindi tumawa si Ariana. Bagkus, seryoso ang mukha nito at tila may nabubuong plano. "Bakit?" tanong ni Althea, naguguluhan. "Pagod na ako," sagot ni Ariana, sabay sandal sa upuan. "Gusto kong malaman kung kaya ng ibang pananaw ang magpatakbo ng kumpanyang ito. Gusto kong makita kung may saysay pa ang ginagawa ko." Tahimik si Althea. Sa kabila ng lahat,
Alam niyang hindi siya handa. Pero sa isip niya, isang pagkakataon ito, hindi lang para sa sarili kundi para sa nanay niyang may sakit at para makilala pa ang kakambal niyang noon lang niya nakandaupang palad. Sige, wika ni Althea, pero may isang kondisyon. Kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan sa ere. Ngumiti si Ariana. Promise, 1 linggo lang, palit tayo ng mundo. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang mapanganib ngunit makabuluhang laro ng pagpapalit ng kapalaran. Isang palengkerang magpapanggap na CEO at isang CEO na magpapahinga muna sa trono, habang ang tadhana ay nakamasid sa kung sino ang tunay na may puso para mamuno. Sa sumunod na mga araw, naging abala si Ariana sa pagtuturo kay Althea ng lahat ng kailangang malaman upang makapasa bilang isang CEO sa kanilang private penthouse na may personal library at smart boardroom setup. Araw-araw silang nag-iensayo ng pagsasalita, tamang postura at mga terminolohiyang ginagamit sa opisina. Tinuruan ni Ariana ang kanyang kambal kung paano humawak ng mga pulong, kung anong mga business jargon ang madalas gamitin, at kung paanong magdala ng sarili sa harap ng board members na sanay sa perfection. Para kay Althea, isang malaking adjustment ito. Ang mundo niya ay laging puno ng tawanan, tawaran at masisiglang sigawan sa palengke, samantalang ang mundong ito ay malamig, kontrolado, at tila bawat salita ay may kalakip na bigat. Ngunit sa kabila ng kaba at takot, determinado si Althea. Kahit pa ilang beses siyang nabubulol sa pagsabi ng mga terms tulad ng equity, stakeholder, at asset-liability ratio, paulit-ulit niyang inaayos ang sarili. Inaral niya pati kung paano kumilos habang may kasamang bodyguard, paano magpirma ng mga dokumento, at paano tumanggap ng tawag na may dignidad. Napansin ni Ariana ang pagiging madiskarte ni Althea. Kapag hindi niya naiintindihan ang isang konsepto, inuugnay niya ito sa buhay palengke. Para sa kanya, ang stock management ay parang pagre-refill ng gulay sa pwesto bago ito maubos. Ang risk assessment ay parang pagtaya kung kailan uulan habang walang trapal sa pwesto. Mas pinadali nito ang learning process at unti-unti kahit si Ariana ay napapahanga sa bilis ng pagkatuto ng kanyang kambal. 1 linggo lang daw ang usapan, pero habang lumalapit ang takdang araw ng pagpapalit, mas nararamdaman ni Althea ang bigat ng gagawin niya. Hindi lang ito basta larong pagbabalat kayo. Alam niyang maraming nakataya, reputasyon, negosyo at pagkatao. Ngunit ang naaalala niyang dahilan ay ang nanay niyang kailangang maoperahan, ang mga kaibigan niyang umaasa sa kanya sa palengke, at higit sa lahat, ang huling pagkakataon na mabuo ang koneksyon nila ng kanyang kakambal. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, binigyan siya ng pagkakataong makita ang mundo hindi bilang isang mahirap na babae, kundi bilang isang pinuno. Dumating ang araw ng pagpapalit. Isang umagang tahimik ngunit puno ng tensyon. Sa loob ng dressing room ni Ariana, nakaupo si Althea sa harap ng salamin habang inaayusan ng professional stylist. Nakasuot siya ng white silk blouse, black pencil skirt, at may light makeup na nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Nang tumayo siya, hindi na niya halos makilala ang sarili sa salamin. Ngunit ang totoo, kahit anong bihis pa ang gawin sa kanya, ramdam niyang dala-dala pa rin niya ang kanyang pagkatao bilang Althea. Isang palengkera na ngayon ay papasok sa opisina bilang CEO. Sa lobby ng kumpanya, isang itim na luxury car ang huminto. Bumaba si Althea, tangan ang isang leather bag at nilingon ang paligid. Ang mga guard ay agad yumuko, walang bahid ng pagdududa. Ang receptionist ay ngumiti agad. "Good morning, Ma'am Ariana," wika nito. Tumangulang si Althea, pilit pinapanatili ang composed na muka kahit kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Habang sumasakay siya sa elevator, inalikan niya sa isip ang mga itinuro ng kanyang kambal, mula sa floor plan ng opisina
hanggang sa schedule ng mga pulong. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng personal assistant ni Ariana, si Camille, isang mataray pero efficient na babae. "Your 9 a.m. meeting with the board is ready, ma'am." Anito, tumango si Alfia at sinabing, "Let's go." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumakad siya sa hallway na puno ng glass walls, marble floors, at mga taong bihis na bihis. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ilang may respeto, ilang may pagtataka, at ilan ay tila ipagdududa. Pagpasok sa boardroom, umupo si Althea sa pinakaduktok ng mesa habang unti-unting nagsidatingan ang mga board members. Isa-isa niyang inalala ang mga mukha at pangalan na ipinakilala sa kanya ni Ariana. Nakangiti siya ngunit tahimik habang ang iba sa mga directors ay nagbubuluman. Mukhang mas tahimik si Ariana ngayon, bulong ng isa. Hindi tulad ng dati, mas approachable ang aura niya, sagot naman ng isa. Habang nagpapatuloy ang meeting, may mga tanong na itinapon sa kanya. Isa sa mga executives ang sinadyang bumigkas ng isang napakakomplikadong financial term na alam nilang hindi malimit ginagamit ni Ariana. Ngunit sa halip na magpanik, ngumiti si Althea at sinabing, "I may need to revisit the full numbers on that, but let's make sure it aligns with our people on the ground." Ang tono niya ay kampante, may kumpiyansa, at tila mas interesado sa epekto ng mga numero sa mga empleyado kaysa sa mga investors. Nagtapos ang unang araw niya sa opisina na may halo ng kaba, tuwa at pagtataka. Habang naglalakad pabalik sa kotse, napansin niya ang ilang staff na ngumiti at kumaway sa kanya. Hindi dahil takot, kundi dahil tila may bago silang nararamdaman sa presensya ng kanilang CEO. Sa isip ni Althea, ito pa lang ang simula. Sa puso niya, alam niyang hindi siya perpekto. Pero kung puso at malasakit ang sukatan ng tunay na liderato, handa siyang magpatuloy. Kahit pa araw-araw siyang kabado, gagawin niya ang lahat para mapatunayan na kahit palengkera, may karapatang mamuno. Sa ikalawang araw ng pagpapanggap ni Althea bilang si Ariana, mas lalong naging totoo sa kanya ang bigat ng papel na ginagampanan niya. Hindi lang ito usapin ng formal na pananamit o pagsasalita sa Ingles. Ito ay mundo ng politika sa loob ng korporasyon, ng mga mata na laging nakamasid, ng mga salita na may dalawang kahulugan, at ng mga ngiting may bahid ng pagdududa. Habang pinapalibutan siya ng mga department heads sa isang panibagong pulong, ramdam niyang kahit naangiti ang lahat, may ilan sa kanila ang tila nag-aabang na lang ng pagkakamali. Lalo na si Mr. Leviste, ang Senior Marketing Officer, at si Ms. Torres mula sa Finance, dalawa sa mga pinakamaimpluwensyang miyembro ng inner circle ni Ariana. Pareho silang palihim na nagbubulungan habang nagsasalita si Althea, at kahit hindi niya rinig ang eksaktong sinasabi, dama niya ang malamig na pagtanggap ng mga ito. Sa kabila nito, pinilit niyang manatiling kalmado. Kapag hindi niya alam ang isang term, ginagawa niya itong simpleng tanong. Halimbawa, nang banggitin ni Ms. Torres ang terminong cash flow reallocation to accommodate fiscal restructuring, agad niyang sinabi, "Pwede bang ipaliwanag niyo ng simple? Gusto ko lang masigurong naiintindihan natin pareho kung paano maaapektuhan ng desisyong ito ang mga empleyado sa pinakamababang level." May katahimikan sa loob ng silid matapos niyang sabihin iyon. Sa halip na mapahiya, tila napahiya pa ang iba sa pagiging masyadong komplikado ng kanilang paliwanag. Nararamdaman na ni Althea na sa simpleng paraan ng kanyang pag-iisip gamit ang karanasang galing sa palengke at tunay na buhay, mas lalo siyang nakakaonekta sa mga tunay na suliranin ng kumpanya. Pagkatapos ng meeting, napadaan siya sa break area ng mga rank-and-file employees. Laking gulat ng lahat nang makita siyang dumiretso roon at kumuha ng kape sa parehong coffee machine na ginagamit nila. Ang isa sa mga janitress
ay muntik pang matapilok sa pagkakagulat. "Ma'am, dito po kayo nagkakape?" tanong ng isang empleyado. Mumiti si Althea. "Oo naman, mas masarap yata ang libreng kape, hindi ba?" Sabay ngiti habang nilalagyan ng gatas ang tasa niya. Lahat ay nagtawanan. Isang kaswal na biro iyon. Pero para sa mga empleyado, isa iyong malalim na palatandaan na may bago sa CEO nila. Hindi ito ang tipikal na leader na laging nakakulong sa opisina, na parang hindi po pwedeng lapitan. Nang araw ring iyon, isang problema sa HR department ang dumating sa kanyang mesa. May 2 empleyado na pinatawag para sa administrative hearing dahil sa hindi pagkakaintindihan sa shifting schedule. Imbes na ipaubaya ito sa HR manager, piniling pakinggan mismo ni Althea ang panig ng 2. Sa isang simpleng conference room, kaharap ang 2 staff na tila takot at balisa. Mahinahon niyang tinanong ang parehong panig. Sa gitna ng diskusyon, napansin niyang pareho palang may mabigat na pinagdaraanan ang 2. Isa ay may anak na may sakit, ang isa ay breadwinner. Sa halip na magpataw agad ng parusa, inalok niya ang solusyon. Baguhin ang sistema ng shift approvals para maging mas transparent at patas sa lahat. Laking gulat ng HR at ng mga empleyado. "Pasensya na po, Ma'am Ariana," sambit ng isa. "Hindi po namin inasahan na kayo pa mismo ang makikinig sa amin." Tumango si Althea. "Ang trabaho ko ay hindi lang magdesisyon sa itaas, kundi siguraduhin ang bawat isa sa inyo ay naririnig." Sa labas ng opisina, nagsimulan ng kumalat ang balita tungkol sa kakaibang pagbabago kay Ariana. May ilan na natuwa, may ilan na nagduda. Sa social media ng kumpanya, may mga anonymous post na nagsasabing parang mas may puso si Ma'am ngayon o "first time kong makitang ngumiti ang boss natin." Habang patuloy ang mga bulong-bulungan, unti-unti ring nahuhulog ang loob ng ilan sa kanya. Isa na rito si Ethan, ang tahimik ngunit respetadong COO ng kumpanya. Napapansin niya ang kakaibang estilo ng pamumuno ni Althea. Hindi textbook, hindi corporate, pero epektibo. Sa isang pagkakataon, habang magkasama silang lumabas ng meeting, nagtanong siya, "Ariana, may bago ba sa'yo? Parang mas totoo ka ngayon." Napatingin si Althea at bahagyang ngumiti. "Siguro, mas totoo lang talaga ang nararamdaman ko ngayon sa ginagawa ko." Ngunit habang dumarami ang humahanga, dumarami rin ang nagmamasid. Ang mga kontrabidang tulad ni na Mr. Leviste at Miss Torres ay lalong naging mapagmatyag. Para sa kanila, hindi normal ang kinikilos ng CEO. At sa mundo ng korporasyon, ang pagiging kakaiba ay madalas na tinutumpasan ng kahinaan. Sa isip nila, ito na ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Isang pagkakamali lang at tuluyan na nilang mababawi ang kontrol sa kumpanya. Ngunit para kay Althea, hindi ito laro. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pangunawa sa halaga ng posisyong tinanggap niya. Hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan, sa sweldo o sa pribilehiyo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pagkakataon, isang pagkakataon na magamit ang kanyang boses, hindi bilang CEO, kundi bilang isang dating palengkera na alam ang tunay na halaga ng bawat taong nagtatrabaho. At kahit wala siya sa kanyang tunay na katauhan, buo ang kanyang loob na patunayan na ang puso ng isang pinuno ay hindi nasusukat sa diploma, suot o galing sa Ingles, kundi sa malasakit na kayang maramdaman ng lahat, maging janitress man o manager. Ilang araw pa lang ang lumipas mula nang simulan ni Althea ang kanyang pagpapanggap bilang si Ariana. Pero ramdam na niya ang tensyon na unti-unting bumabalot sa paligid. Habang patuloy siyang gumagawa ng mga desisyong makatao at mas malapit sa puso ng mga empleyado, lalong tumitindi ang pakiramdam niya na may mga matang laging nakasunod
sa bawat kilos niya. Isa sa mga madalas niyang makasalubong sa mga hallway ay si Mr. Leviste, ang Senior Marketing Officer na kilala sa pagiging malapit sa mga dating shareholders. Tahimik ito kung magsalita pero may panakanakang sulyap na tila laging nagtatantiya. Hindi ito hayagang tumututol, pero sa bawat pulong, napapansin ni Althea na laging may kaunting pasaring sa kanyang mga mungkahi. Isa rin si Miss Torres sa mga tila nagiging malamig sa kanya. Minsan sa pantry, narinig pa niya itong nag-uusap sa isa pang executive. Nag-iba talaga si ma'am. Hindi ko alam kung mas gumanda o mas naging delikado. Anang boses. At kahit hindi siya pinangalanan, alam niyang siya ang tinutukoy. Ngunit hindi nagpapadala si Althea. Mas pinili niyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng gawa kaysa patulan ang mga parinig. Sa isang weekly planning meeting, inilahad ni Mr. Leviste ang isang proposal para sa isang napakamahal na marketing campaign na kinopya mula sa ginawa ng isang international brand. Maganda ito sa papel, pero sa dami ng technical na terms, halatang hindi nito isinasaalang-alang ang aktwal na kakayahan ng kumpanya sa kasalukuyan. Nang siya nang tinanong, huminga siya ng malalim at diretsyong nagsabi, "Maganda ang presentasyon mo, pero tanong ko lang, paano natin isasabay ang proyektong ito sa kasalukuyang cost-cutting measures ng kumpanya? Lalo na't may ilang empleyado pa tayong hindi pa natatapos ang kontrata." Tahimik ang silid. Hindi nila inaasahan na mabibigyan niya ng konkretong tanong ang isang planong inaprobahan na ng karamihan. Napatingin si Ethan kay Althea at sa unang pagkakataon ay napansin nitong may lalim ang bawat salitang sinasabi niya. Hindi ito produkto ng corporate training, kundi ng isang taong sanay sa tunay na hamon ng buhay. Pagkatapos ng meeting, inabutan siya ni Ethan sa hallway. "Galing ng tanong mo kanina. Akala ko mag-a-agree ka lang sa lahat ng sinabi ni Leviste. Kasi parang pinatapogi lang niya sarili niya. Hindi naman iniisip ang kabuuan," sagot ni Althea na may bahid ng biro. Natawa si Ethan. "Ibang Ariana ka ngayon at gusto ko yan." Hindi na itago ni Althea ang munting ngiti. Sa kabila ng lahat, nakakagaan sa pakiramdam na may isang taong nakakakita sa tunay mong intensyon. Ngunit habang dumarami ang sumusuporta sa kanya, mas nagiging agresibo rin ang mga lihim na kalaban. Isang gabi, pinatawag ni Mr. Leviste si Miss Torres sa isang pribadong dinner meeting. Doon ibinahagi niya ang kanyang hinala. "Hindi ko alam kung anong nangyari kay Ariana, pero iba na siya. May posibilidad kaya na hindi siya talaga si Ariana?" Panandali ang natahimik si Miss Torres. "Bakit mo naman nasabi yan?" tanong nito. "Napansin mo ba ang mga salita niya? Hindi na siya gumagamit ng technical terms gaya ng dati. At masyado siyang malapit ngayon sa mga tauhan. Hindi yan si Ariana na kilala natin," sagot ni Leviste. "Kung totoo man yan," bulong ni Torres, "baka ito na ang pagkakataon natin para kunin ang kontrol." Samantala, sa kabilang dako, si Althea ay nananatiling totoo sa kanyang misyon. Bawat araw, pinipili niyang alamin ang mga problema ng kumpanya sa pinaka-basic na paraan. Pakikinig. Isang beses, pinatawag niya ang mga team leads ng customer service para tanungin kung bakit mataas ang turnover rate ng mga empleyado. Sa imbes na graphs at statistics ang kanyang hiningi, sinabi niya, "Kausapin niyo ako na parang hindi ako boss. Gusto ko marinig kung ano talaga ang nangyayari sa mga tao." At dahil sa pagiging bukas niya, unti-unting nabuo ang tiwala ng mga tauhan. Sa halip na tahimik na reklamo, lumitaw ang mga tunay na hinaing. Kulang sa support, hindi malinaw ang sistema, at hindi naririnig ang feedback. "Ayusin natin yan," pangako ni Althea. Walang sistema ang mas mahalaga kaysa sa taong gumagalaw sa likod nito.
Habang lumalalim ang ugnayan niya sa mga empleyado, unti-unti ring nababago ang kultura ng opisina. May mga staff na dating tahimik, ngayon ay mas aktibo na. Ang mga department meetings ay hindi na puro presentasyon kundi open discussions. May isang janitor pa nga na nagpasalamat kay Althea sa simpleng pagyakap nito sa kanya nang mamatayan siya ng asawa. Hindi ko po makakalimutan yun, ma'am. Wala pong ibang boss na lumapit sa amin sa ganitong paraan. Sa kanyang puso, ramdam ni Althea na tama ang kanyang ginagawa kahit pa may ilang hindi sang-ayon. Alam niyang hindi niya kailangang maging perpekto para maging epektibo. Basta totoo ang puso, mararamdaman yon ng kahit sino, kahit ng mga tahimik lang sa sulok. Ngunit sa bawat hakbang niyang papalapit sa tagumpay, may mga aninong nagmamasid sa dilim, handang wasakin ang kanyang ginagawa. At hindi niya alam, nagsimula ng kalkalin ng mga ito ang nakaraan niya at ang sikreto ng kanyang pagkatao. Sa mga susunod na araw, ang tanong ay hindi na lang kung mapapamahal siya sa kumpanya, kundi kung hanggang kailan niya mapapanatiling lihim ang kanyang tunay na pagkatao sa mundong hindi sanay sa mga kagaya niyang galing sa palengke. Isang linggo matapos simulan ni Althea ang pagpapanggap bilang CEO, isang matinding krisis ang biglang bumungad sa kanya. Maaga pa lang ay gising na siya, nakatanaw sa bintana ng penthouse habang humihigop ng kape, nang tumunog ang kanyang work phone. Si Camille ang nasa kabilang linya, halatang taranta. "Ma'am, urgent. May problema tayo sa main supplier. Biglang nag-back out sa kontrata. Hindi raw sapat ang terms ng bagong agreement. Baka maantala ang buong delivery para sa upcoming product launch." Napalunok si Althea. Isa itong bagay na hindi kayang idaan sa ngiti o diskarte sa wika. Ito ang klaseng krisis na pwedeng magpatumba ng isang buong proyekto at maramdaman ang epekto mula sa top management hanggang sa mga warehouse staff. Pagdating niya sa opisina, sinalubong agad siya ng ilang department heads na mukhang wala sa sarili. Ang production team ay nakaabang na. Halos mapuno ang conference room sa tensyon. Si Ethan, na karaniwang kalmado, ay halatang kabado rin. "This launch is time-bound. We already committed to multiple retail partners. A delay will cost us millions." Seryosong wika nito. Tumango lang si Althea at huminga ng malalim. Hindi siya nagpakita ng takot. "Okay, hindi pa tapos ang laban." "May listahan ba tayo ng secondary suppliers?" tanong niya. Halatang nabigla ang lahat sa pagiging composed niya. "We have 3. Pero mataas ang cost at hindi sigurado ang availability," sagot ng isa sa mga manager. "I don't care kung kailangan kong tawagan silang lahat. Bigyan niyo ako ng listahan. At kung kailangan, pupuntahan ko sila mismo." Pagkatapos ng meeting, isinama siya ni Ethan sa kanyang opisina. "Are you sure you can handle this? I mean, this isn't like your usual style." Tiningnan siya ni Althea at may ngiting banayan sa kanyang labi. "Sanay akong maghabol ng supplier sa Divisoria na nagba-back out sa gitna ng ulan. Kung napapakilos ko yun noon sa 20 pesos na tubo, bakit hindi ko kayang gawin ito?" Sa unang pagkakataon, napangiti si Ethan sa gitna ng krisis. May kakaibang tiwala siya sa babaeng nasa harap niya. Kinahapunan, nagsimula na si Althea tumawag isa-isa sa mga alternative suppliers. Hindi siya nagpakilalang CEO, kundi simpleng operations lead. Ginamit niya ang kanyang natural na galing sa pakikipag-usap. Hindi puro teknikal, kundi diretsyong pakikipagkapwa. "Hindi po ako hihingi ng malaking diskwento, pero nangangailangan po kami ng tulong. Hindi lang po ito negosyo. Trabaho ng maraming tao ang nakasalalay dito," sabi niya sa isa sa mga suppliers. At tila na umbinsin niya ang isa. "Pwede nating ayusin, pero kailangan niyo akong puntahan bukas para pirmahan agad ang kontrata," sagot ng kausap.
Walang alinlangan, kinabukasan ay personal siyang nagtungo sa warehouse ng supplier. Suot ang simpleng blouse at naka-ponytail ang buhok. Doon, nakuha niya ang supply deal na halos kapantay ng orihinal nilang supplier. Sa loob ng 2 araw, nailatag muli ang plano ng production team. Pagbalik sa opisina, sinalubong siya ng mga palakpak. Hindi niya ito inasahan. Isa sa mga junior staff ang nagsabing, "Ma'am, hindi namin inakalang kayo mismo ang pupunta para lang ma-secure ang deal. Sa lahat ng CEO na nakilala namin, kayo lang po ang bumaba sa field." Napangiti si Althea, pero ang totoo, para sa kanya ay normal lang yon. Lumaki siya sa mundo kung saan walang solusyon ang darating kung hindi mo ito lalakarin. Sa isang impormal na salo-salo sa opisina matapos maayos ang krisis, lumapit si Ethan sa kanya. "You surprised me again. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng tapang." "Sa palengke," sagot ni Althea. "Kapag hindi ka kumilos, wala kang ulam sa hapag. Hindi mo na kailangan ng MBA para matutong kumilos sa oras ng pangangailangan." Saglit na natahimik si Ethan, saka dahan-dahang nagsalita. "Ariana, kung yan man ang tunay mong pangalan, gusto kong malaman mo kung ano ka man noon. Mas gusto ko kung sino ka ngayon." Hindi alam ni Althea kung matutuwa siya o matatakot. Ramdam niyang unti-unting lumalalim ang pagkakaibigan nila ni Ethan, pero sa likod ng lahat ay may tinatago pa rin siyang lihim. At habang siya'y pinupuri ng lahat, habang pinapalakpakan ang mga desisyon niya, habang ginagaya ang estilo niya ng mga manager, may takot na kumakabog sa dibdib niya. Ang takot na baka sa oras na malaman nila ang totoo, lahat ng respeto at tiwalang naipundar niya ay maglaho sa isang iglap. Ngunit sa ngayon, pinili niyang namnamin ang tagumpay. Sa gitna ng krisis, isang palengkerang babae ang bumangon at nagligtas sa kumpanya. At kung kaya niyang gawin ito, baka nga kaya rin niyang harapin ang darating na unos, anumang anyo nito. Dahil sa tagumpay ni Althea sa pagsalba sa malaking krisis ng kumpanya, mas lalong naging bukas ang mga tao sa kanyang liderato. Sa mga department meetings, dati-rati laging seryoso ang mga mukha ng empleyado, pero ngayon ay mas kampante na ang mga ito at hindi na natatakot magpahayag ng opinyon. May mga pagkakataong nagtatalong si Althea ng mga simpleng tanong tulad ng, "Kung ikaw ang boss, anong una mong babaguhin?" At sa bawat sagot ng mga empleyado, pinakikinggan niya ito na parang mahalagang ideya mula sa isang kapwa executive. Unti-unti, nagiging kultura na ng kumpanya ang bukas na komunikasyon at malasakit. Ngunit sa kabila ng pagbuti ng relasyon niya sa mga tao sa opisina, alam niyang hindi pa rin nawawala ang mga mata sa likod ng kurtina, mga matang naghahanap ng butas, nag-aabang ng pagkakamali at pilit pa ring nagdududa sa kanya. Isang umaga, dumalo si Althea sa isang charity event na regular na sinusuportahan ng kumpanya. Isang feeding program para sa mga batang kalye sa Tondo ang naging venue. Suot ang simpleng blouse at naka-roll up ang manggas. Tumulong si Althea sa pamimigay ng pagkain. Marami ang natuwa sa kanyang presensya, lalo na't hindi siya takot makisalamuha sa mga bata at mga nanay sa gilid ng kalsada. Habang naglilinis ng mesa, may lumapit na isang batang babae, mga 8 o 9 na taong gulang, may hawak na pamphlet ng kumpanya. "Ate, ikaw po ba yung nasa picture dito?" tanong ng bata. Napangiti si Althea. "Oo, ako yan," sagot niya. "Ang ganda-ganda mo po. Parang hindi mo kami ikinahihiya," dagdag ng bata. Hindi man ito alam, pero tila tinamaan ang puso ni Althea. Naalala niya ang sarili sa batang iyon. Payat, sunog sa araw, ngunit puno ng pangarap. Pagbalik niya sa opisina kinabukasan, may kakaibang tensyon sa paligid. Si Camille ay lumapit sa kanya at iniabot ang isang folder. "Ma'am,
may gustong makipag-meeting sa inyo. Galing siya sa isang foundation na sinusuportahan ng kumpanya, pero mukhang may personal siyang pakay. Tinanggap ito ni Althea at binasa ang pangalan. Nanlaki ang mga mata niya. Ang pangalan ng bisita ay pamilyar. Isa sa mga dati niyang kasamang tindera sa palengke, si Lorna. Kinabahan siya. Kung makilala siya ni Lorna, maaaring mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit wala na siyang magagawa. Kailangan niyang harapin ito. Sa conference room, pinilit niyang panatilihin ang composure. Pumasok si Lorna, nakaayos, ngunit bakas pa rin ang pagiging galing sa masa. "Magandang hapon po, ma'am," bati nito. "Ako po si Lorna, volunteer sa Payapang Puso Foundation." Tumango si Althea. "Oo, kilala ko ang foundation ninyo. Ano pong maitutulong ko?" Mahinahong ngumiti si Lorna. "Ma'am, pasensya na po ha, pero kilala ko po kayo. Hindi ko po kayo malilimutan. Ako po yung katabi ninyong pwesto sa palengke dati." Ila natigilan si Althea. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. "Hindi ko po sasabihin sa iba," patuloy ni Lorna. "Gusto ko lang pong malaman, kayo po ba talaga yan? Kayo na po ba talaga si Ma'am Ariana ngayon?" Lumambot ang boses ni Althea. "Hindi, kambal ko siya. Pinagpalit lang muna kami ng pwesto." Napaluha si Lorna. "Grabe ka, Thea, ang layo na ng narating mo. Pero hindi ka pa rin nagbago." Sa halip na takot ang maramdaman, tila isang yakap sa puso ang pagkakakilala ni Lorna. Hindi siya tinuligsa, bagkus parang naging mas malapit pa ang loob nito sa kanya. Nang magpaalam si Lorna, ibinulong nito sa kanya, "Kung ako sa'yo, wag mo na ring itago. Ang mga tao rito, mahal ka na. Hindi dahil sa pangalan mo, kundi dahil sa kung paano ka makitungo sa kanila." Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, habang naglalakad sa hallway si Althea, nasalubong niya si Ethan. May dalang mga papel at tila abala, pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, huminto ito. "May tanong ako," ani Ethan. "May isang araw kasi na sinamahan kita sa field at may nadaanan tayong tindahan. Yung matandang nagtitinda ng saging, tinawag ka sa ibang pangalan. Hindi mo napansin, pero ako, napansin ko." Althea raw ang sabi niya. Napalingon si Althea. Walang ibang tao sa paligid. Tahimik ang buong floor. "Ariana," dugtong ni Ethan, "o sino ka man talaga. Wala akong pakialam. Pero gusto kong malaman kung totoo ka sa akin. Kasi kung hindi, mas masasaktan ako sa kasinungalingan kaysa sa kung anuman ang totoo mong kwento." Hindi agad nakasagot si Althea. Sa loob niya may gumugulo. Ang tiwala ni Ethan ay parang tinik na gustong alisin, ngunit natatakot siyang baka sa pag-amin ay masaktan ito. May tamang oras, ang tanging nasambit niya. Tumango si Ethan. "I'll wait. Pero sana, kapag dumating na yung oras na yon, ako pa rin yung una mong kakausapin." Habang tumatakbo ang mga araw, hindi lang relasyon sa mga empleyado ang mas pinagtibay ni Althea, kundi pati ang sarili niyang paninindigan. Dati, sapat na sa kanya ang makakain sa araw-araw at makapagbayad ng renta. Pero ngayon, naiintindihan na niya ang mas malawak na pananagutan. Ang epekto ng bawat desisyon sa daan-daang taong umaasa sa kanya at ang bigat ng tiwalang binibigay sa kanya ng mga taong hindi man alam ang kanyang tunay na pagkatao ay naniniwala sa kanyang kakayahan. Ngunit sa bawat araw ng pagtanggap ay mas lumalalim din ang panganib ng pagkakabunyag. At habang pinipilit ni Althea na panatilihing maayos ang kanyang mundo, hindi niya alam na sa kabilang dako, may ilang tao nang gumagalaw para alamin ang sikreto sa likod ng kanyang bagong anyo. At sa oras na matuklasan ito, hindi lang tiwala ang mawawala, kundi marahil ang pagkakataong buuin muli ang sarili niyang pagkatao sa mundong kanyang pinasok. 1 linggo pa ang lumipas.
At sa panlabas na anyo ay tila patuloy lamang ang normal na operasyon ng kumpanya. Sa bawat pagpupulong, naroon si Althea, nakaupo sa dulo ng mesa, tahimik ngunit may presensyang hindi maikakaila. Sa bawat hakbang niya sa hallway, may mga ngiti at pagtango mula sa mga empleyado, mga kilos na noon ay bihirang ibigay kay Ariana. Ngunit habang abala siya sa pagpapatuloy ng mga inisyatibo at mga proyektong makatao, may tahimik na paniniktik ng nagaganap sa likod ng kanyang likuran. Si Mr. Leviste, na noon pa ay may hinalang may kakaiba kay Althea, ay unti-unti nang kinokompleto ang piraso ng palaisipan. Hindi siya umasa sa tsismis o bulong-bulungan, bagkus ay tahimik siyang nagsagawa ng sariling imbestigasyon. Isang gabi, sa isang maliit at tahimik na restobar malapit sa opisina, nakipagkita si Mr. Leviste kay Miss Torres. Sa pagitan ng mga basong alak at mahinang ilaw, ibinuka niya ang kanyang laptop at ipinakita ang isang dokumento. Isang birth record mula sa isang probinsya, may 2 pangalan ng sanggol na ipinanganak sa parehong araw. Ariana at Althea, magkambal. Sinabi ko na sa'yo, may kakaiba, bulong ni Leviste. Ito ang pruweba at kung totoo ang hinala ko, hindi si Ariana ang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon. Hindi na nakasagot si Miss Torres. Alam niyang delikado ang usapan, ngunit alam din niyang ito ang pagkakataon nilang kunin ang kapangyarihan na matagal nang hindi maabot. Hinabukasan, dumating ang araw ng board meeting. Lahat ng senior executives ay naroon, kabilang na sina Leviste at Torres. Tahimik si Althea habang binabasa ang agenda. Ngunit bago pa magsimula ang formal na talakayan, tumayo si Leviste. May gusto lang po sana akong linawin bago tayo tumuloy. Aniya, may mga pagbabago po sa pamumuno ng ating kumpanya nitong mga nakaraang linggo. Lahat tayo'y may napansin. May kabutihan, oo, pero may mga tanong din. At sa ngalan ng transparency. Marapat lang siguro na itanong ko, ikaw nga ba talaga si Ariana Cruz? Nanahimik ang buong silid. Ramdam ni Althea ang pagigting ng paligid. Tila bawat hininga ay nakabitin sa susunod niyang sasabihin. Tiningnan niya si Leviste, saka si Torres, at ang iba pang miyembro ng board. Sa likod ng kanyang isipan, bumalik ang lahat ng sandali. Ang unang araw sa opisina, ang mga unang tanong na hindi niya masagot, ang mga palihim na sulyap at ang paglalaban niya araw-araw upang patunayan ang sarili. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses ang nagsalita. Ako na ang sasagot niyan. Lumingon ang lahat. Sa pintuan ng boardroom, naroon si Ariana, tang tunay na CEO, maayos ang ayos, matatag ang tindig. Tahimik itong lumakad papasok, diretsyo sa tabi ng kanyang kakambal. Tumango siya kay Althea, saka hinarap ang buong board. Tama kayo, hindi ako ang nagpapatakbo ng kumpanya nitong mga nakaraang linggo. Siya, sabay turo kay Althea, ang kapatid kong si Althea, kambal ko. Hindi ko siya kinailangang ipagkaila dahil kung tutuusin, siya ang naging dahilan kung bakit buhay pa ang kumpanyang ito ngayon. Nabigla ang lahat. Ang ilan ay tila natulala, habang si Leviste ay halatang napahiya. Si Ariana ay hindi nagpaligoy-ligoy. Inisa-isa niya ang mga tagumpay na naabot ng kumpanya mula nang si Althea ang mamuno. Pinaalala niya kung paanong naresolba ang supply chain crisis, kung paanong bumaba ang resignation rate ng mga empleyado, at kung paanong naging mas bukas ang komunikasyon sa pagitan ng mga department. Alam kong nilabag namin ang ilang alituntunin at handa kaming harapin ang anumang desisyon ng board. Ngunit bago kayo humusga, itanong ninyo muna sa sarili nyo. Kung mas epektibo siyang leader, dapat ba siyang itaboy dahil lang sa hindi siya ang inaasahan ninyong mukha ng tagumpay? Walang nakapagsalita hanggang sa tumayo si Ethan.
Kung ako po ang tatanungin, Aniya, mas nahanap ko ang diwa ng tunay na pamumuno sa katauhan ni Althea. At kung ang kapalit ng katotohanan ito ay ang tiwalang na ibalik niya sa mga empleyado, hindi ba't nararapat lang nakilalanin siya? Hindi iwasan? Dahan-dahang tumango ang ilang miyembro ng board at sa gitna ng tensyon, may nagsimula ng palakpakan. Napaiyak si Althea. Hindi niya inaasahan ang pagtatanggol na iyon mula sa kanyang kambal, lalo na kay Ethan. Tumayo siya, lumingon sa lahat at huminga ng malalim. Hindi ko po intensyon na dayain kayo. Isa lang po akong simpleng babae na binigyan ng pagkakataong mamuno. At ginawa ko lang po ang alam kong tama. Kung kailangan kong umalis, gagawin ko. Pero maraming salamat sa tiwala kahit ilang araw lang. Ngunit bago pa siya makalakad palabas, may nagsalita mula sa dulo ng mesa. Hindi ka aalis. Magsimula tayo ng bagong pahina. Kailangan ka ng kumpanyang ito. Si Miss Gonzales iyon, isang board member na matagal ng tahimik. Sa sandaling iyon, alam ni Althea na kahit na ano pa ang mangyari, kahit hindi siya ang tunay na Ariana, may puwang na siya sa mundong ito. Hindi dahil sa pangalan niya, kundi dahil pinatunayan niya na kahit sino ka pa, kapag may malasakit ka sa tao at totoo ang puso mo, kikilalanin ka ng mundo sa tamang paraan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya kailangang magpanggap. Siya si Althea, ang palengkerang naging CEO. At pinili siyang tanggapin ng mga taong dati ay hindi man lang siya kailanman mapapansin. Pagkatapos ng matinding revelasyon sa boardroom, isang katahimikan ang bumalot sa buong kumpanya. Ang dating pulos bulung-bulungan at haka-haka ay napalitan ng bukas na usapan tungkol kay Althea. Iba-iba ang reaksyon ng mga tao. May ilan na natuwa at mas lalong humanga sa kanyang katapangan. May ilan ding naguluhan at nagtatanong kung tama bang ipagkatiwala sa isang taong hindi dumaan sa tradisyonal na proseso ang pamumuno. Ngunit hindi ito naging dahilan upang umurong si Althea. Sa halip, humarap siya sa bawat empleyado, mula sa pinakataas hanggang sa pinakakaraniwang staff, at isa-isang ipinaliwanag ang buong katotohanan. Hindi niya itinago ang kanyang pinagmulan. Inamin niyang isa siyang dating tindera sa palengke, walang diploma, walang corporate background, ngunit puno ng determinasyon at malasakit. Isang open forum ang isinagawa sa auditorium ng kumpanya. Naroon halos lahat ng empleyado, kabilang si Ariana, na umupo sa likod at nanood lamang. Walang suot na blazer. Tila isang ordinaryong tagapakinig. Sa gitna ng entablado, si Althea ay walang script, walang teleprompter, pero malinaw at buo ang kanyang tinig. Hindi ako perpekto at hindi ko rin intensyong lokohin kayo. Pero sa mga panahong pinangarap kong marinig ang boses ko, pinakinggan ninyo ako. At sa bawat desisyong ginawa ko, tinanong ko ang sarili ko, kung isa ako sa inyo, anong klaseng leader ang gusto kong masilayan? Isa-isang tumayo ang mga empleyado upang magsalita. Ang isang staff mula sa maintenance ay lumapit sa mikropono at nagsabing, "Ma'am, wala na akong pakialam kung hindi ikaw si Ariana, kasi ikaw lang ang boss na lumapit sa akin nang mawalan ako ng asawa. Ikaw lang ang nagpakatotoo." Sumunod naman ang isang supervisor mula sa accounting. "Sa totoo lang po, mas magaan ang trabaho ngayon. Mas may respeto, mas may malasakit. At sa akin, yun ang tunay na leader." Hindi napigilan ni Ariana ang pagpatak ng luha habang nakikinig sa bawat testamento. Ramdam niyang hindi siya kailanman naging ganito kalapit sa kanyang mga tao. At sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam niyang ang ginawa ni Althea ay hindi lang pansamantalang pagpalit ng papel, kundi isang pagbibigay liwanag sa kakulangan ng sariling pamumuno. Pagkatapos ng open forum, pinatawag ni Ariana si Althea sa kanyang opisina. Tahimik silang nagkatinginan hanggang sa siya na ang unang nagsalita.
Alam mo ba kung ano ang pinaka-ipinagpapasalamat ko sa'yo? Tanong ni Ariana. Hindi lang dahil sinagip mo ang kumpanya, kundi dahil ipinakita mo sa akin kung paanong maging totoo. Sa loob ng maraming taon, naging perpekto ako sa mata ng iba. Pero sa totoo lang, wala akong puso para sa mga taong bumubuo ng kumpanyang ito. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Humawak si Althea sa kamay ng kanyang kambal. Hindi pa huli ang lahat, Ariana. Nandito pa rin ang pagkakataon at hindi ako mawawala. Mula sa araw na iyon, sabay na nilang pinamunuan ang kumpanya, ngunit sa magkaibang paraan. Si Ariana ang nanatili bilang opisyal na CEO, habang si Althea ay binigyan ng bagong posisyon bilang Chief of People and Community Engagement. Isang posisyon na dati ay wala sa kumpanya, ngunit sa panibagong kulturang nabuo, naging sentro lang pagbabago. Muling binalikan ni Althea ang mga tauhan sa planta, sa warehouse, sa customer service center. Isa-isa niyang tinanong kung ano ang mga hinaing nila, kung paano mas mapapabuti ang kondisyon ng trabaho. Sa kanyang pangunguna, naipatupad ang flexible schedule para sa mga single parents, isang scholarship program para sa mga anak ng empleyado, at isang employee suggestion hub na pinapangasiwaan niya mismo. Sa loob ng ilang buwan, muling lumakas ang brand ng kumpanya, hindi lang dahil sa produkto, kundi dahil sa mismong pamumuno at kulturang ipinunla ni Althea. Habang lumalalim ang kanyang koneksyon sa mga tao, lalong lumalapit sa kanya si Ethan. Hindi man nila tuwirang pinag-uusapan ang nararamdaman nila, kapwa nila alam na may namumuong pagtingin na higit pa sa respeto at paghanga. Isang gabi, habang nakatambay sila sa rooftop ng gusali, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, biglang nagsalita si Ethan. Ngayon ko lang naranasan to, yung hindi ako natatakot sa isang hindi perpektong tao. Kasi yung hindi perpekto, mas totoo. Tumawa si Althea. Baka kasi pareho tayong wasak dati. Kaya ngayong may liwanag, marunong na tayong kumapit. Hindi na kailangang sabihin pa. Sa pagitan ng katahimikan at malamig na simoy ng hangin, nauunawaan nilang dalawa ang wika ng damdaming hindi kailangan ng magarbong tagpo o matunog na deklarasyon. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, isang bagay ang malinaw kay Althea. Hindi siya kailanman babalik sa kung sino siya noon. Hindi dahil ikinahihiya niya ang pinanggalingan niya, kundi dahil mas lumawak na ang pananaw niya sa kung ano ang kaya niyang baguhin. At habang pinapanood niya ang mga taong dating nakayuko ngayon ay may lakas ng loob ng magsalita, alam niyang isa siyang dahilan kung bakit unti-unting nababago ang mundong kanilang ginagalawan. Hindi siya ang Ariana na nakalista sa mga kontrata, pero siya ang Althea na inilista ng kasaysayan ng kumpanya bilang babaeng hindi natakot magpakatotoo. Makalipas ang ilang buwan mula nang magpakatotoo si Althea sa kanyang pagkatao, tuluyan nang nagbago ang daloy ng kultura sa loob ng kumpanya. Hindi na lang ito simpleng negosyo na nakatutok sa kita at posisyon. Unti-unti itong naging tahanan para sa mga empleyadong matagal nang naghahanap ng pagkilala at malasakit. Sa tulong ng bagong posisyon ni Althea bilang Chief of People and Community Engagement, maraming inisyatibo ang nabuo na dati ay hindi man lang naiisip sa loob ng korporasyong daing pinapatakbo ng pormalidad at distansya. Isinilang ang isang panibagong dibisyon na layuning abutin ang mga komunidad na dating hindi naririnig, mga komunidad na katulad ng pinanggalingan ni Althea. Isa sa mga proyekto na agad niyang isinulong ay ang pagbuo ng isang outreach arm ng kumpanya para sa kabataang out-of-school youth. Hindi lang ito basta feeding program o isang beses na pamimigay ng school supplies. Nilalayo nitong sanayin ang mga kabataan sa basic skills training tulad ng paggawa ng crafts, bookkeeping at customer service, at kalaunan ay ma-integrate sila
bilang interns sa mismong kumpanya. Maraming pumuna sa simula, sinabing hindi ito cost-effective o baka raw masayang lang ang resources. Ngunit mariin ang paninindigan ni Althea. Ang kita ay bunga ng tiwala at ang tiwala ay naipupundar kapag tinatrato mong kapwa ang tao, hindi lang bilang empleyado. Sagot niya sa isang closed-door meeting ng mga stakeholders. Naging matagumpay ang unang batch ng training. 2 dating kargador sa palengke ang naging messenger sa logistics department. May isang dalagitang dating vendor ng sampagita na ngayon nagtatrain bilang receptionist. Isa-isang lumalago ang mga kwento ng tagumpay na parang salamin ng pinagmulan ni Althea. At sa bawat hakbang ng kanilang pag-unlad ay naroon siya, umaalalay, nagtuturo at higit sa lahat nagpapakita ng tiwala. Hindi rin siya lumayo sa mga kasalukuyang empleyado. Isa sa mga regular niyang ginagawa ay ang tinatawag nilang lingguhang kapihan, isang oras na open forum tuwing Biyernes kung saan pwedeng magsalita kahit sinong empleyado, janitor man o senior manager para magtanong, magreklamo o magbahagi ng mungkahi. Hindi ito formal meeting kundi parang kwentuhan lamang at si Althea mismo ang sumasagot sa lahat ng tanong. Sa ganitong paraan, hindi lang siya naging pinuno, kundi naging kapwa nila sa laban. Habang ang bagong sistema ay yumayabong, si Ariana naman ay mas naging bukas sa kanyang mga empleyado. Unti-unti niyang kinanggap na ang pamumuno ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto kundi sa kakayahang makinig at matuto. Sa bawat pakikipagpulong niya ngayon, hindi na lang siya ang nagsasalita. Mas madalas siyang magtanong, mas madalas siyang ngumiti, at minsan pa nga ay pumupunta na rin siya sa mga department celebrations na dati ay hindi niya inaasikaso. Sa isang quarterly General Assembly, sabay silang humarap ng kanyang kambal sa harap ng lahat. Magkaiba kami ni Althea, aniya. Ako ang utak, siya ang puso. At ngayong magkasama na kami, gusto naming sabihin sa inyo, hindi lang negosyo ang dahilan kung bakit tayo narito. May misyon tayong lahat, maging tulay sa pagbabago. Lalong lumawak ang respeto at paghanga ng mga empleyado sa magkambal. Hindi na ito usapin ng alin ang mas magaling. Pareho silang may papel at pareho nilang ginagampanan ito ng may buong katapatan. Isa sa mga tagumpay na hindi inaasahan ay ang muling pagbabalik ng dating investors na halos kumalas na noong mga unang buwan ng krisis. Ngunit dahil sa magandang balita tungkol sa corporate culture na ipinatutupad na yon, nagdesisyon ang mga ito na magbigay muli ng pondo at kasama na rin ang ilang international groups na nais tularan ang kanilang modelo. Isang feature ang lumabas sa isang kilalang business magazine. Ang pamagat ng artikulo, From Palengke to Powerhouse, How a Former Vendor Changed the Face of Leadership. Nang mabasa iyon ni Althea, tahimik lang siya. Hindi niya hinangad na mapasama sa magazine o mabigyan ng award. Ang gusto lang niya noon ay mapagamot ang kanyang ina, makaluwas ng Maynila at makakain ng disente araw-araw. Ngayon, narito siya, hindi lang bilang tagabago ng sarili niyang buhay, kundi bilang dahilan ng pagbabagong hindi inaasahan sa buhay ng iba. Minsang tinanong siya ni Ethan, sa gitna ng isa sa mga kapihan, ano ang pakiramdam nang binago mo ang kultura ng buong kumpanya? Napaisip siya. Parang naglilinis ng pwesto sa palengke. Sagot niya, hindi agad makikita ang ganda, pero kapag araw-araw mong sinikap, makikita rin ng tao kung gaano ito kahalaga. Tumawa si Ethan at sumagot, ibang klase ka talaga, Althea. Sa dami ng MBA na kakilala ko, ikaw lang ang nakapagturo sa akin kung paano maging tao bago maging boss. Ang bagong dibisyong pinamumunuan ni Althea ay hindi na lang outreach program. Isa na itong modelo na kinikilala ng iba't ibang kumpanya. Ginawan pa ito ng documentary na ipinalabas sa isang local TV network. At ang mga tauhan ng kumpanya ay siyang mismong bida. Sa loob ng kalahating taon,
nakapagbigay sila ng internship sa mahigit 50 kabataan mula sa iba't ibang barangay. Nakapagtayo rin sila ng mobile learning center para sa mga community-based training sa labas ng syudad. Mula sa isang simpleng babae na minamaliit sa palengke, naging tagapagsalita siya sa mga forum tungkol sa inclusive leadership at minsan ay iniimbita rin sa mga paaralan upang magbahagi ng kanyang karanasan. Sa lahat ng ito, hindi niya kailanman kinalimutan kung sino siya. Sa tuwing nagkakaroon siya ng oras, bumabalik siya sa palengke kung saan siya lumaki. Binibili niya ang mga paninda ng mga dating kasamahan, kinakamusta sila at pinakikinggan ang mga kwento nila. "Boss Althea, hindi ka talaga nagbago," sabi ng isang dating kapitpwesto. "Hindi ako boss," sagot niya. "Ako pa rin ito, palengkera lang na piniling makinig at magmahal ng totoo." At sa mga salitang iyon, alam niyang nagawa na niya ang bahagi niya sa mundong ito. Hindi para sumikat, hindi para yumaman, kundi para iparamdam sa lahat na sa mundong sanay pumili ng maganda at magaling, may puwang din para sa totoo at may malasakit. Sa paglipas ng mga buwan, lalong lumalim ang ugat ng pagbabago sa buong kumpanya. Ang mga dating pasilyo na tila malamig at tahimik ay naging bukas na espasyo para sa masiglang palitan ng ideya. Ang mga empleyado na noon ay parang takot magsalita o magkamali ay mas naging matatag at may kumpiyansa sa sarili. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Althea, ang palengkerang minsang nagkunwaring CEO na ngayon naging isa sa pinakama-impluensyang tauhan sa korporasyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa community and people engagement, hindi lang empleyado ang napabuti ang kalagayan kundi pati mga kapwa niyang galing sa layalan. Mas pinatibay pa niya ang programa sa pagsasanay at isinama ang livelihood support para sa mga nanay at senior citizens sa mga komunidad sa paligid. Hindi na ito basta corporate social responsibility, kundi naging bahagi na ng sistema ang malasakit sa lipunan. Isang araw, habang nasa field visit si Althea sa isang malayong barangay para sa isa sa kanilang mobile learning sessions, may lumapit sa kanyang matandang babae na tila pamilyar. Hawak nito ang kamay ng isang batang lalaki at may daladalang lumang payong. Nang lumapit ito, kinabahan si Althea, ngunit agad ding lumambot ang kanyang puso nang makilala ang matanda. Si Aling Rosa, ang dati nilang kapitbahay sa lumang barong-barong. "Althea?" tanong nito, tila hindi makapaniwala. "Ikaw na nga ba yan?" Hindi na nakapagsalita si Althea agad. Sa halip, mahigpit niyang niyakap si Aling Rosa. Doon mismo sa gitna ng mga volunteer at estudyante, naluha siya. Sa dami ng nangyari sa kanyang buhay, sa dami ng bagong lugar na kanyang napuntahan, ang pagbabalik sa mga taong nakakita sa kanya noong wala pa siyang kahit ano, ay ila paalala ng tunay na halaga ng tagumpay. Pagkatapos ng event, habang nakaupo sa lilim ng punong mangga, kinausap siya ni Aling Rosa. "Anak, dati kang palengkerang inaabangan ng pulis pag walang permit. Pero ngayon, lahat ng bata dito gusto kang gayahin. Maalam kung gaano ka naging inspirasyon." Tahimik lang si Althea. Hindi niya kailanmang inisip na magiging huwaran siya. Ang gusto lang niya noon ay mabuhay, makaraos at matuloy man ang kanyang ina. Pero ngayon, sa bawat kwento ng taong kanyang natutulungan, natutuklasan niyang mas malawak pa ang misyon niyang dapat gampanan. Pagbalik niya sa opisina, sinalubong siya ni Ethan. May hawak itong isang magazine at sabik na ipinakita sa kanya. "Nakita mo na ba to?" tanong niya. Sa pabalat ng magazine ay ang larawan ni Althea, nakangiti, naka-business casual, at sa ilalim ng pamagat ay nakasulat ang "From Pushcart to Podium, the woman who redefined success." Napatawa si Althea. "Grabe naman yan, parang pang pelikula," biro niya. Pero sa likod ng biro, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya.
hindi na lang ito tungkol sa kanila ni Ariana. Isa na itong kilusan ng pagbabagong hindi nakasalalay sa titulo o ranggo, kundi sa tapang ng isang taong may puso at layunin. Isang buwan bago ang taon, matapos ang kanilang pagpapalit ng buhay ni Ariana, nag-organisa sila ng malaking pagtitipon sa punong opisina. Tinawag nila itong Araw ng Pagtanggap, isang selebrasyon hindi lang ng kumpanya kundi ng lahat ng taong naging bahagi ng pagbabagong ito. Dinaluhan ito ng mga dating out-of-school youth na ngayoy interns na, ng mga partner communities, ng board members at ng mga empleyado mula sa iba't ibang branch. Sa entablado, sabay na umakyat sina Ariana at Althea. Isang simpleng stage, walang engrandeng ilaw, pero puno ng damdamin. Nagsalita muna si Ariana. Ang tagumpay ay hindi laging makikita sa taas ng ranggo, kundi sa lalim ng pag-unawa mo sa mga taong inaakay mo. At sa babaeng ito, sabay lingon kay Althea, natutunan kong mamuno hindi sa pamamagitan ng takot, kundi ng tiwala. Humakbang si Althea sa mikropono. Noong una, akala ko ang kailangan lang ng tao ay pansamantalang tulong. Pero sa bawat yakap, sa bawat luha, sa bawat tagumpay na hindi headline sa dyaryo, natutunan kong mas kailangan pala nila ay makaramdam na may naniniwala sa kanila. At dahil pinayagan ninyo akong maging bahagi ng buhay ninyo, pinili ko na ring ibuhos ang buo kong sarili sa pagbabagong ito. Isa-isang tumayo ang mga kinatawan ng mga departamento at binigyan si Althea ng mga simpleng simbolo ng pasasalamat, mga liham, mga larawan at minsan, simpleng salita lang ng salamat. Ngunit sa bawat iyon, parang sinasabi sa kanya ng lahat na hindi siya impostor, hindi siya panggulo, kundi siya ang naging daan para gisingin ang puso ng kumpanya. Nang matapos ang programa, pinuntahan siya ni Ethan at sa unang pagkakataon ay hinawakan ang kanyang kamay sa harap ng lahat. Ang dami mo nang nagawa para sa ibang tao. Pwede bang ako naman ang gumawa ng isang bagay para sa iyo? Tanong niya. Tumingin si Althea, medyo kinakabahan. Ano yon? Tanong niyang may halong biro. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka ng buong buo, Althea. Hindi bilang CEO. Hindi bilang palengkera, kundi bilang ikaw na palaging totoo. Tahimik na nagsimulang pumalakpak ang mga tao sa paligid. Hindi dahil sa romance, kundi dahil sa isang pangakong ipinanganak hindi sa harap ng kamera, kundi sa gitna ng mga taong naging saksi kung paanong mula sa putik ay sumibol ang isang pag-asang totoo. Si Althea, na noon ay nilalait sa palengke, ay ngayon inaapakan ang entabladong siya mismo ang tumindig. At sa kanyang likod ay ang libu-libong puso na minsan ding nawalan ng pag-asa. Pero ngayon ay muling naniniwala dahil sa kanya. Makaraan ang isang buong taon mula nang unang tumapak si Althea sa pintuan ng kumpanya bilang si Ariana, nagbago na ang lahat. Ang mga dating malamig at walang kulay na opisina ay napalitan ng mas buhay na espasyo. May mga halaman sa mga sulok, mga larawan ng empleyado sa mga dingding at mga kwento ng pagbabago sa bawat kwarto. Ngunit higit sa lahat, ang mas matindi at mas tahimik na pagbabagong naganap ay sa mga puso ng mga taong minsang hindi naririnig. Ngayon ay may tinig na at minsang walang boses. Ngayon ay may silbi. Si Althea, na dating simpleng tindera ng gulay at prutas sa palengke, ay ngayon isa sa pinakakilalang lider sa corporate world. Hindi dahil sa taglay na yaman o edukasyon, kundi dahil sa paninindigan, malasakit at tapang na magpakatotoo sa mundong sanay magtago sa likod ng titulo. Sa tulong ni Ariana, formal nilang inirehistro ang bagong social enterprise arm ng kumpanya. Isang hiwalay na institusyon na pinamumunuan ni Althea, nakatutok sa grassroots empowerment. Tinawag nila itong Pusong Pinuno.
Layunin nitong iugnay ang mga taong nasa laylayan sa mga oportunidad sa negosyo, edukasyon at kabuhayan, habang patuloy ding hinuhubog ang mga lider na may puso para sa kapwa. Hindi ito naging madali. Maraming ulit na tinanggihan sila ng mga grant provider. Maraming beses na kinwestiyon ang kredibilidad ni Althea bilang tagapamuno. Ngunit sa bawat pintong nagsara, mas matibay nilang pinagtibay ang pundasyon ng kanilang layunin. Samantala, sa personal na aspeto ng kanyang buhay, mas naging tahimik si Althea. Hindi siya agad sumabak sa engrandeng relasyon kay Ethan. Sa halip, pinili nilang palaguin muna ang kanilang pagkakaibigan, patatagin ang tiwala at alamin kung saan hahantong ang damdaming unti-unting namumukadkad. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa tabing dagat matapos ang isang community caravan, tinanong siya ni Ethan, "Kung pwedeng mong balikan ang sarili mo noong araw na tinanggap mo ang alok ni Ariana na magpanggap na CEO, anong sasabihin mo sa kanya?" Napangiti si Althea, saka dahan-dahang sumagot, "Sasabihin ko lang sa kanya, kaya mo pala at salamat kasi hindi ka umatras." Ang kanyang ina, na noon ay malubha ang kalagayan, ay gumaling na at ngayoy tumutulong na rin sa mga proyekto ng TANAP. Si Nanay Belen ay naging ina na rin para sa maraming kabataan sa mga community center. Tuwing may graduation ng mga interns mula sa training, siya ang unang tumatayo at pumapalakpak. Sa kanya rin nagmumula ang mga paalala sa mga kabataan na ang buhay ay hindi palaging patas, pero kung may tiyaga, may pag-asa. Sa ika-anibersaryo ng kanilang community outreach program, isang malaking pagtitipon ang isinagawa sa mismong pinanggalingang palengke ni Althea. Ipinatigil pansamantala ang operasyon ng ilang bahagi ng palengke upang bigyang daan ang isang munting entablado. Nandoon ang mga dating kasamahan ni Althea sa pagtipinda, mga dating classmate niyang hindi na rin nakapagtapos, at mga taong minsang tumingin sa kanya na tila wala nang mararating. Ngayon, lahat sila'y naroon nakatingala sa kanya, hindi bilang dating tindera, kundi bilang simbolo ng posibilidad. Sa kanyang talumpati, hindi niya ginamit ang wikang Ingles. Hindi siya gumamit ng malalalim na salita. Ang ginamit niya ay wika ng puso. Sa mga nandito ngayon na iniisip na hindi nila kaya, na maliit sila, na wala silang koneksyon o diploma, huwag niyong hayaan na ang tingin ng iba ang magtakda ng halaga ninyo. Hindi kayo basura, hindi kayo lamang. Kayo ay mga punla, at ang punla kahit ipatapon sa putik kapag diniligan ng tiyaga at liwanag, tutubo at magbubunga. Ako ay isa lang sa marami. Kung kinaya ko, kaya niyo rin. Tumayo ang buong palengke sa kanyang huling salita. Nagpalakpakan ng mga tao. May mga lumapit at yumakap sa kanya. May mga lumuluhang nakangiti. Sa sandaling iyon, hindi siya Althea ang dating impostor. Hindi siya Althea ang speaker o tagapagsalita ng mga programa. Siya si Althea, ang anak ng palengke, ang kambal ng isang bilyonaryo, at higit sa lahat, ang babae na minsang pinagdudahan, ngunit pinili pa ring magmahal, magsilbi, at magbigay ng pag-asa. Habang palubog ang araw at humahaplos ang gintong liwanag sa kanyang mukha, alam niyang tapos na ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula pa lamang ang panibago. At sa bagong kabanatang iyon, dala-dala niya ang aral na kailanmay hindi malilimutan, na ang totoong yaman ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o taas ng posisyon sa kumpanya, kundi sa dami ng pusong napagaan, nabigyan ng tinig, at napaniwala na kahit sila man ay may kakayahang magtagumpay. Sa mata ng mundo, isa lamang siyang dating palengkera. Ngunit sa mata ng libu-libong taong nabago ang pananaw at kinabukasan, isa siyang tunay na pinuno, pinunong may puso.